Sa ibang balita, patay ang isang pastor matapos siyang mabagsakan ng bakal mula sa sinakyang zipline sa Antipolo. Ang mismong disgrasya, nakunan pa ng video ng isa sa mga kasama niya. May live report si Emil Sumangil, exclusive. Emil? Magandang hapon, Susan. Nagsimulang mag-record ng video ang may hawak ng kamerang ito nang isa-isa nang sumakay ang kanyang mga kasama sa tinatawag na zipline. Na dokumento, Susan, ng amateur videographer ang bawat makapigil hiningang tagpo ng pagsakay ng kanyang mga kaibigan sa zipline. Huling nakunan na lumambitin at sumakay sa zipline ang isang babae nilang kaibigan. Tilian at tawanan ng grupo ang ulang maulinigan. Pero paglapag, Susan, ng babaeng ito, naganap na ang disgrasya. Nabagsakan ng steel counterweight metal o bakal na stopper na pangkontra sa puwersa ng zipline ang isa pa nilang kasamahan. Naisugod pa sa ospital ng biktima pero agad ding binawian ng buhay ang 53 anyos na pastor na si Loreto Mañares. Inilibing na siya kanina, Susan, nakapagpablatter na rin ang kanyang pamilya sa pulisya. Nakatakda silang magabla lalo't ayon sa mga naulila, hindi pa raw sila nakakatanggap ng ayuda. Sa inisyal na pahayag sa Antipolo Police na mga tauhan ng Sand Valley Estate sa Antipolo, ang kumpanyang nagmamay-ari ng lupa at nag-ooperate ng zipline. Ilang beses daw nilang dinalaan ng biktimang pastor na bawal pumwesto sa tinatayuan nito ng maganap ang disgrasya, pero ayon sa mga kasamahan ng biktima, Susan, bukod sa walang abiso at kulang ang mga tao sa zipline area, wala rin daw silang nakitang mga restricted area signage sa lugar kung saan nabagsakan ng bakal sa ulo ang biktima. Tinungo ng GMA News ang head office ng Sand Valley Estate sa Cainta pero tumangging magbigay ng pahayag sa harapan ng kamera ang mga opisyal ng kumpanya. Pero sa pagkipag-usap ko sa kanila, Susan, kasalukuyan na raw tinatalakay ng kanilang mga abogado ang usaping ito. Ang Bureau of Permits and Licensing Office ng Antipolo City sinabing may kaukulang permit ang Sand Valley Estates para magtayo ng zipline sa loob ng kanilang property, pero ipasususpindi muna raw ng City Hall ang operasyon ng zipline dahil sa naganap na disgrasya at habang sila nag-iimbestiga bilang tugon sa hinahiling at panawagang hustisya ng pamilya. Susan. Maraming salamat, Emil Sumangil.